Tahimik po ba, di ba? Ganito na katahimik ang aking room. Wala na ang aking asawa. Yan, makamote. Tahimik. Ito yung sampayan ko na rin. Yung video namin nung kinasal kami. Yung mga alaala namin, yan. Yan lang, katahimik. Diba? Kuha tayo ng kape. Talagang buhay mga kamote dito sa abroad. Kailangan nyo alagaan ang mga sarili nyo dahil sa mga kinakain natin. Yun. Kakaroon tayo ng sakit. Hindi rin natin alam kung kinakain ay yung tubig na yan, last one pa yan. Nung nandito pa siya, hindi ko na ginagalaw. Ganito na lang yung binibili ko. Ibote na lang. Ganyan na rin na tumihito sa akin. Mga kamote. So, kwento ko lang naman. Ganito na katahimik. Kaya nga, ang mga mahal natin, kailangan hanggat nandyan sila, yakapin nyo na ng yakapin. Kasi, kagaya ko, wala nang mayakap. Lalo pagka kasama nyo dito sa abroad, sobrang mamimiss nyo talaga mga kamote. Kasi yung mga memories nyo nandyan. Lalo dito, nirenew ko na itong bahay namin. Medyo malaki para sa akin. Kaso nga lang, ganun din ang gastos mga kamote. So, may parking pa ako sa baba. Tahimik pa. Kagaya ngayon, tahimik. Pag maingay yan, pag maingay dito, ako lang ang maingay. Mga kamote. Yan nyo, wala. Hindi ka pagka nang ganyan si Mrs. Kamote, honey! Mga gano'n na yan. Ay, ganyan talagang buhay. So, mga OFW, pagka may pagkakataon, alagaan yung sarili niyo, magpatingin kayo sa doktor. Kaya sa akin, yun. Hindi ko pa gaano may grip yung kamay ko. Pangalawang araw na. Pero ito, pag ayan, nag-take lang ako ng gamot, so medyo nag-subside na, tsaka yung tubig, tsaka stretching dito sa room na rin, jogging, ganon. Pagka walang ginagawa, naglaba na rin ako ng beddings ko, dahil dun sa sopa lang naman ako natutulog. Yan, ito share ko lang naman yung buhay-buhay ko dito sa mag-isa. Sa ngayon na, yun, dito sa abroad mga kamote. So, yun, dati dalawa kami. So, ganyan talagang buhay, may nauuna. At least, hindi na siya nagigirat ng gaya ng nakikita natin. Hindi ko lang blinag na yun at ipinost na yung mga paghihirap niya. Dahil ayoko na sobrang kaawaan nyo. Yan mga kamote. Mahirap talaga. Di siya makalakad, di siya makahinga. Sobrang sakit. Yun, ano tawag doon? Na-experience ko lahat doon na magkasama kami hanggang sa nawala na siya ng hininga. Hanggang sa lahat, hanggang sa inuwi ko siya sa Pilipinas. Yan. Kaya kung malungkot mga kamote. Sobra.
yung mga interview ko sa kanya na gusto na niyang umuwi. Ayoko lang i-post yung mga ganun na bagay na kasi nga mahahabag talaga kayo. Kung ako nga sobrang hindi ko nga alam Papagkwentuhan lang naman mga kamote, siyempre. Yan, luluha na naman ako. Pero, life goes on. At ang sinabi niya ng Pangulo basta, 2 beses yung sinabi siya hanggang sa nailibing siya. May pinasok siya na isang babae. At yung mga kanta sa mga last night, pero siyang sinabi na pinasok ng babae na sinabihan niya ako na tanggalin yung galit sa dibdib. Yun mga kamote. Yun, pagka tapos ko nang mabindidahan, sabi niya, although gano'n lang naman sinabi niya siguro, hindi ko naman ang alam ang proseso na mag-aakyat na ako, sabi niya, tahimik mga kamote, gagaya ngayon, tahimik siya umalis. So yun lang, i-share ko lang naman na nangyari sa amin ng misis ko. Lagi tayong mag-ingat mga kamote. Pero yan, kung talagang oras na, hindi naman natin mapipigilan kung talagang ginusto yan ng ating may kapal. Hindi natin maahadlangan kasi nga yun lang ang guhit ng palad natin, hanggang doon lang tayo. May mga nauna talaga. Ika nga sabi ng lola ko nun sa Ilocano, walang magiging bato sa ibabaw ng tirabaw ti daga, sabi niya. Awan ti balin nga bato tirabaw ti daga, sabi niya. Walang buhay na matitira dito sa ibabaw ng lupa mga kamote. Lahat tayo mapupunta doon. So una-unahan lang, kailangan na siguro sa itaas. So yun mga kamote, share ko lang naman para malaman nyo kung paano ang buhay ng isang OFW, lalo ngayon. Iisip ko na lang na parang nagbakasyon na siya or nasa na siya, mabuting lugar na siya, hindi na siya nasasaktan, hindi na naghihirap mga kamote. Hanggang doon lang muna ang ating ang pag-share ko tungkol kay Mrs. Kamote sa katong bahay namin. Ganun katahimik mga kamote. Yan. Founder ng Team Kamote yan sa YouTube channel namin. Marami kaming memories. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga subscribe din sa YouTube channel namin mga kamote. At sa nakakasama ni Mrs. Kamote. Yun. Maraming salamat and God bless po sa lahat. Ingat po tayo lagi. Bye-bye.